Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Ang episode na ito ay para sa mga kababayan nating na out of status na. Dahil, okay, at nangyayari to guys, I'm telling you, and I've discussed this, some cases na ganito in previous episodes, na out of status dahil niloko sila ng mga consultant o ng placement agency, staffing agency. Okay, yung tipong nagbayad na dahil sinabi na meron silang job offer. Okay, we're not even talking about PR here. Okay, ano lang, a work permit. Okay, sila ay nagbayad, pinangakuang, sinabi na, oh, in process na ang inyong papel, nakahanap kami ng lamiya sa'yo. Yun pala, wala. Okay, ngayon itong mga taong to, nasa Canada pa rin, dumating na as visitors sa kakahintay, na out of status na sila. Some of them with their families. Okay, in this episode we will talk about the realities, of the people in these types of situations. Marami po sa mga taong to na out of status, gusto sana nilang habulin, kasuhan yung mga nanloko sa kanila. Actually, I have an episode, no? Isang grupo sila, magpupunta na sila sana sa police, na meron na silang complaint. At the last minute, nag-back out. Kasi nga natatakot sila lumantad. Baka ma-expose pa yung status nila and they are worried it might lead to their deportation. Yung mga ganyan po bang dahilan. Some of them, actually, they wanna leave. Pero believe it or not, okay, gipit na gipit po ang ilan sa kanila, ni airfare. Wala po silang pangpondo dyan. Okay, so we're gonna talk about how ano ba ang realities faced by these types of people who I believe, no, Attorney Jake Aguilar, welcome back again of JCA. Magandang hapon. These people, yung talagang niloko ha, alam mo yon, yung mga taong nanloko sila, may intensyong gawin sa kanila yan. Intensyong paniwalain na meron silang job offer. Tapos dumating dito dahil sa mga pangakong yan. These people are victims of human trafficking. That's labor trafficking. Hindi ba, Attorney Jay? Exactly. So that's how we can define it or we can call it. Parang human trafficking na nga din talaga siya. Correct. Parang ewan ko ba. And really, it needs to be taken, dapat may extra effort or extra agency ang gobyerno looking into this, no? Na-raise na yan dito sa article na to and I've shared this with Attorney Jake, no? Yeah. How Canada's labor traffickers trap workers. Okay. Kaya guys, tandaan ninyo, maging sensitive tayo sa pinagdaanan ng mga ilan nating kababayan. Hindi nila ginusto yan. Sila talaga ay naloko. Kahit sabihin pa ninyong walang, yes, tama na walang maloloko kung walang magpapaloko. But these traffickers, they're very good at what they do. That's the thing. Exactly. Tsaka yun nga din. So if we're dealing with anyone na nag-offer ng service or product or whatever, di ba, na kikita sila, syempre sasabihin nila yung, i-exaggerate nila yung value ng kung anong binibenta nila or ibibigay nila sa'yo, di ba? Para makuha yung pera mo, di ba? Just like any other siguro profession, may ganung exaggeration eh. So yung mga agency na to, yung iba sa kanila naman din, sabihin natin maayos naman, yung nga nakakapagbigay naman sila ng tamang serbisyo. Yun nga lang din, merong mga agents or agencies na syempre natetempt din sila para kumita sila. Hindi nila sasabihin sa iyo yung totoo para wag ka na magdalawang isip na ibigay yung pera mo sa kanila. So itatago nila yung mga dapat mong malaman para bigay mo yung pera mo sa kanila, di hawak nila yung pera mo tapos whatever happens, katulad naman nakikita natin, bigla na lang nawawala. Mga fly by night nga, di ba, na agents. Marami dyan. And yung iba, hindi lang fly by night. Yung iba, years na sila nag-operate. Marami yan. So, kahit pa paano, marami na nagtitiwala sa kanila. Marami na rin nag-refer na, yan, dito ko galing. Okay yan, matutulungan. So, but eventually, up to a certain point, yun pagka medyo, na rin, hindi na rin nila kayang i-sustain yung operations nila, mangangalap na sila ng pera and then bigla na lang mawawala. So, paano na yung pera mo, di ba? Correct. And guys, take note ha, kapag sinabi mong human trafficking, labor trafficking, this does not mean
need to involve big organizations. You don't even need Yeah. to be like an office with like kahit 5 employees. Yeah. Pwede kang makasuhan for Mm. human trafficking kahit isa kang ordinaryong tao. Yeah. Tapos naka-attract ka ng 3, halimbawa, no, dyan sa kalokohan mo, na kunyari, mahanap mo ng employer. Sa totoo lang, pwede sila makasuhan ng human trafficking, right, Attorney Jake? Parang nakabasa na ako ng report dyan eh. Right, wala naman yun sa dami ng tao eh. Oo. Ay. Okay, now, I believe, Attorney Jake, that these traffickers do what they do because number one, yun nga, magagaling sila. Okay, magagaling si manloko. And pangalawa, unfortunately, the sad reality is many of them know it's easy to get away with it. Hustler na sila eh. Kung may hustler na silang kumuha ng pera, di ba? Parang Oo. So, alam na nila go ahead. Yeah. So ang nakakaawa talaga dito ay yung mga biktima. Let's now go to our kababayan, for example, who are now out of status. Nandito na. Ano pa ang pwede nilang magawa na biktima sila? Di ba sila pwedeng pumunta sa police at sabihin na biktima kami ng, human trafficking o niloko kami nito? Paano ano ang a-advise mo dun sa sinasabi ko kanina? Pwede. So, punta sila sa police. Okay naman yon. So, yun din talaga yung dapat nilang gawin. Hingi sila ng tulong sa otoridad. Libre naman yon. Hindi naman sila sisingil ng police. Parang gano'n, di ba? Pero, whether the police will act on it, nasa police na yon. So, kung mag-file man yung police ng case, good. Pero from what I have seen so far din, more than 10 years na dito sa Canada, kahit paano, hindi nga eh. Nakakalungkot kasi walang masyado rin nangyayari eh. Even if na-publicize na yung mga scammers na yan, na maraming nagsasabi na, pinirahan kami niyan, hindi niya naman ginawa yung prank. Ang dami na eh. Pero from what I've seen, hindi sila na prosecute. Walang nangyayari. Hindi sila, na-charge sila, yes, pero wala rin nangyayari sa case. Minsan, yung mga naloko rin kasi parang ayaw nga rin, I think nabanggit mo na kanina, ayaw rin humarap. Kasi kailangan nila mag-testify sa court, di ba? Hindi naman enough na nag-file sila ng charge or information eh. Kailangan nilang pumunta sa court at mag-testify sila doon para ma-convict yung tao. Kung wala rin, walang ebidensya, kumbaga. So, from what I've seen nga, wala rin. Hindi rin sila na prosecute. Kaya ayun, back to naman sila sa dati nilang gawain, mga hanap na naman sila ng panibagong biktima. So, paulit-ulit na lang yon. So, ganun nga. Saka yung mga complainants din, wala nga silang resources, di ba? So, parang iintindihin ko pa ba to? Appear pa ba ako doon? Ang dami na nilang iniisip, panibagong problema pa ba to na kailangan nilang intindihin. So, yun lang yung sad reality, paulit-ulit lang siya na kwento. At nakakaawa, totoo naman, nakakaawa. Yun nga, even yung uuwi sila, o hindi sila makauwi kasi walang pamasahe. Sino magbibigay? Totoo yan. Totoo talaga yan. Nagpapunta sila, gustuhin man nilang umuwi, hindi na rin nga po pwede. So, paano na yun? I know. Ano ba, Attorney Jake, ang katotohanan tungkol dun sa fear nila of getting exposed? Na parang, ayun na nga, nagkaroon ako ng episode, guys, isa na silang grupo, lahat sila niloko ng iisang staffing agency operated by a Filipino. Meron na silang complaint, no? On the day when they were supposed to bring it, nagsiatrasan silang lahat. Kasi nga, ang worry daw nila, baka mas mapahamak sila. Ano ba ang katotohanan doon? Totoong-totoo yan. Pero bago yan, ginagamit din yan mismo ng mga nanloloko nga kasi alam nila ito, pag nawala naman to na status, yun yung matatakot din sila. So lalong nag-e-embolden, di ba, yung mga manloloko. Lalong lumalakas yung loob. But anyway, yun nga, unang-una, maganda na ituloy nila yung, at least mag-file man sila, di ba? Kahit pa paano rin siguro, ang masasabi nila sa sarili nila, nagawa ko yung dapat kong gawin, na mag-file kasi yun naman ang again, kailangan nilang gawin para sa sarili nila at para sa ibang tao na rin para hindi na nga maulit, para nga kahit pa paano yung nanloko sa kanila, hindi na nga makapanloko ng iba pa ulit. So, also, I would encourage them sana na tinuloy nila. But that's just me. I understand din na yung fear nila, legitimate din yun. Legitimate fear na syempre nga wala silang status. And syempre pag nalaman din ng immigration authorities, pwede nga silang i-remove
sa Canada, no? Pero well, andiyan na 'yun eh. Hindi na natin mababago yung fact na wala silang status eh, at puwede nga silang i-remove eh. So yung paglabas nila, wala namang masyadong effect na 'yon in the sense na, "Oh, lumabas sila, sige hulihin natin 'yan kasi lumabas sila." Hindi naman gano'n eh. Okay. So kumbaga, it's better na tinuloy nila, at least nagawa nga nila yung dapat nilang gawin. Again, mas maraming makikinabang para sa sarili na rin nila. I mean, kung tutuloy ng pulis yung pag-file ng case, eh di mabuti. And then again, ma-inform man lang yung ibang tao na, "Oh, siguro wag ako makipag-deal diyan kasi ang dami pala nagrereklamo diyan." So yung mga gano'n man lang kahit papaano, nagdulot ng maganda yung pag-file ng charge or ng case. Pero yeah, that's just me siguro. Oo. Pero sabihin mo ng Attorney Jake, on the moment na nagpunta sila sa police para mag-file ng complaint, hindi naman sila tipong kukunin, 'di ba? Hindi sila Yeah, hindi naman i-detain. sila kukunin dun. What if their concern is, how about later on? Hindi ba yung pagpunta namin nung araw na yon, mapupunta kami sa radar I nila, don't baka isumbong nila kami sa CBSA? yung wala naman ng kinalaman yung pag-report nila sa police na may magsusumbong eh. Parang I don't see the connection. Unless yung sinumbong nila siya yung Oo. magsumbong din na parang gantihan sila na, hindi actually yung mga nagsumbong sa akin, isumbong ko din sa IRCC. Parang gano'n, nagsumbungan silang dalawa. So, well, yung risk nun, siyempre may risk pero hindi naman nga siguro gano'n kalaki para ma-prevent sila sana sa pag-report nung case na yon. And again, hindi naman na mababago yung fact nga na wala silang status at pwede naman talaga silang i-remove whether or not nag-report sila. So kumbaga wala namang magbabago sa part na yun eh. So I'm saying na kung mag-report sila, yung risk na na-expose sila, meron pero hindi gano'n kalaki eh. Hindi gano'n kalaki yung risk na yun para ma-prevent sila na yun nga lumabas at mag-file ng charge, which I think yun pa rin yung best na pwede nilang gawin siguro. Yeah. Okay. How about going to federal court? Ayan. Okay. What if ang aspeto naman, yung kanilang status, gusto nilang sagipin ang kanilang status? Kasi yung pinag-uusapan natin una is yung criminal prosecution, no? Right. Doon sa nanloloko. Is there any way for these people currently out of status dahil sa panloloko, is there any way to save their status, to gain legal status? Pwede pa din kung mapagbibigyan sila ng panibagong temporary residence permit, diba? Kumbaga kung mabibigyan sila ng status, TRP or not just TRP, any status, any temporary residence status dito sa Canada. Okay. Mabibigyan sila nun, good. Kaso nga lang, within the framework din kasi, nung batas dito sa Canada, medyo malabo na yun. Kasi, ang isang requirement para mabigyan sila ng ganong status is, ma-convince nila si government na hindi sila mag-overstay. Nag-overstay na nga sila eh. So, medyo mahirap nang baguhin yung idea na yun na hindi sila mag-overstay. Kasi, nangyari na nga, especially kung mahabang panahon na yung lumipas na hindi sila umalis ng Canada. That's precisely then the reason why people from the Philippines right now are having a hard time then getting a visa to Canada because of people like that na marami na nga nag-overstay dito. Yun nga, kaya nga tinitingnan yung ties ng applicant, 'di ba, sa Philippines at saka yung financial resources. Ibig sabihin, ano man ang mangyari dito sa Canada, kaya mo bang umuwi? Parang gano'n. Yun ang gustong isipin ng government eh. Bago kita bigyan ng visa, ma-prove mo ba sa akin na makakauwi ka lang kung kailangan mong umuwi? May pera ka ba para umuwi? Kasi yun nga yung nangyayari ngayon. Ang mga pumunta na dito, sasabihin, wala na kami pamasahe, paano kami umuwi? That's precisely the problem eh. So, yun nga din, pagdating sa temporary permit, medyo yun nga, mahirap na unless na may lumabas na bagong policy about that. Pero so far, wala tayong nakikitang policy na ilalabas tungkol dyan kasi that would encourage then people to parang, okay lang sa Canada, maluwag naman siya eh. I mean, you can just
then later on, bibigyan naman tayo ng amnesty or what. Ayaw din ng Canada nun. So kaya binabalance ng Canada yung public policy na yun para pakita ng Canada na, okay, may fit kami dito, yung batas namin, pinapatupad namin, wag niyong abusuhin yung batas namin. Ganon. Yun yung stance na gustong ipakita ng Canada. Siguro sa permanent residency, may pag-asa pa. Yung agency. Agency, that's one. Yes, yes. Okay. Although maliit yung chance nun, pero may pag-asa. Kumaga, bukas yung pintuan para doon. So, para doon sa mga deserving, yes, pwede yon. At saka yung sponsorship na din, na at least, para sa kaalaman ng iba, kahit wala ng status, pag kayo ay na-sponsor ng special someone yun, like a common law partner or even kung kinasal kayo dito, eventually, nagkaroon kayong asawa at pwede kayong sponsor ng asawa nyo. Pwede yon. Pwedeng kahit paano, kahit wala kayong status, magkaka-status kayo because of that. So yun kahit yung na so many years ka ng undocumented, nakahanap ka ng mapapangasawa, gano'n? At least from what I know under current policies, depende rin sa implementation siyempre ng government yan. Pero under current policies, saka under our experience na din, yes. Doesn't matter kung gaano sila katagal na out of status, pero kung yun nga, if they meet someone here na okay, nag-common law sila for at least 1 year, pwede siyang sponsor. Basta genuine yung relationship. So at least may pa rin naman, may opening, may pag-asa, may opportunity. Pero yan. Would it help, Attorney Jake, if let's say on a larger scale yung fraud or scam, na nabiktima sila? For example, nakakalap sila, isa silang grupo of like 20 persons. Natuklasan nila na merong isang agency na yun pala talaga ang kalakaran, mag-attract ng mga tulad nila. Would that make for a stronger case sa federal court? Baka mas makumbinse na, sige, baka pwedeng bigyan ng tinatawag na temporary resident permit, for example. Pwede din. Kasi talagang parang may mas malaking organization involved or something. Possible, pero hindi siya sa federal court, sa immigration pa rin. Sa immigration pa rin lapitan yan. Kasi yun yung trabaho ng immigration. And usually yung court, ayaw nila makialam sa trabaho ng iba. Kumbaga sa trabaho ng immigration, ang sasabihin nila, yung immigration ang expert dyan, yung immigration ang binigyan ng authority para gawin yung trabaho na yan. So sila ang mag-decide yan. So yun lang din ang sasabihin ng court. Pero yun, may pag-asa din yung sinabi mo na, in some cases, napagbibigyan din sila. Kasi lalo na sa level ng immigration, kasi nga may discretion naman yung officers, yung appellate division, may mga discretion sila. So kung sa tingin nila may merit naman yung gusto ng aplikante, pwede nilang pagbigyan yan. All right. Ay nako. Kaya ito yung title, guys, Real Talk, tungkol sa mga na out of status. Because the reality is, medyo may pagka-helpless na yung sitwasyon. I mean, ang hirap talaga ng sitwasyon nila, kahit na sila ay nabiktima at hindi nila ginusto yan. Exactly. Real talk is, limited na talaga ang kanilang options. Kahit pa meron silang ebidensya na sila ay naloko, parang the system is just not favoring them, no? Correct. So, yun lang. Reminder ulit sa mga kababayan natin. Nakakainis, na maging maingat. Yun na lang po. Protect yourself at all times. Parang boxing. Maging maingat tayo sa mga dealings natin. Not just sa immigration, pero kahit saan. Yun nga, kung bibili ka ng second hand na sasakyan, halimbawa, syempre yung nagbebenta sa'yo, sasabihin, maganda pa yan, maandar pa yan, mga 10 taon pa yan. Pero syempre, hindi mo alam yan. Baka mamaya, next month, masira na yan, hindi na umandar. So, in any dealings, dapat protektahan natin yung sarili natin. Do your due diligence, sabi nga. Mag-research tayo, magtanong, know the risk. Alamin natin yung risk ng pinapasukan natin. Kasi lahat ng bagay may risk . So, alamin natin yun. Nakakainis, Itong mga manlolokong to, ang dali ng ginagawa nila ng ilan, I-ghost lang nila yung mga visitor dito na pinapunta nila, yung mga pinangakuan nila. They will just vanish on social media and that's it. I know. Magpapalipas lang sila ng panahon. Kasi alam nga din nila na yung mga taong naloko nila, especially kung wala na nga status,
hindi sila maglalakas ng loob nga na Ah, na magsumbong at i-expose yung sarili nila. So alam 'yon nung mga taong kaya nga. gumagawa ng Ay, mga nakakainis. Kaya guys, pagpasensyahan niyo na kung minsan paulit-ulit ako 'no, sa channel na tungkol sa Ayan. mga ganitong Ay, bagay. kailangan hangga't nandiyan 'yan, 'di ba? I know, hindi sapat ang isang episode, hindi sapat ang 2 episode sa totoo lang. Dahil ang dami pa rin talagang mga, gullible, vulnerable to such schemes. Kaya talagang mag-uulit-ulit tayo ng ganito. Mm. Thank you so much, Attorney Salamat Jake. din, Gina. Okay, ang kanyang email ay yung nandyan sa ibaba. You can email him directly if you have other questions. For now, we will end this here. See you guys in the next one. Thank you, Attorney Jake. Alright. Bye.